Pangulo, nagpapasalamat kami sa inyong tulong na pinapaabot through the cabinet secretaries. Nais ko lamang pong ipaabot sa inyo, maliban sa pagpapasalamat, ay ang kahilingan ng ating mga kababayan, lalo na po yung halos 25,000 families and houses na nasira po, partially or totally damaged yung kanilang mga bahay. Nangangailangan po kami ng mga roofing materials, mga yero, mga plywood, at saka yung umbrella nails, mga pako. At kung may pagkakataon po na mabigyan pati na ng financial aid ang ating mga kababayan, mga abakaleros po na nasa lanta, 100 million worth po ng agricultural crops ang naapektuhan. Hindi pa kasama po dyan ang coconut at saka ang abaka na products. Kung kaya't kinakailangan namin po ang talagang inyong tulong para makabangon po. So lahat po ay ginagawa ng ating local government po, ng provincial local government unit, pero kailangan din po namin ang assistance ng national government. At gaya ng dati po, yung inyong ginawa na tulong sa panahon ng Christine at Pipito, naririyan po yung assurance na yung inyong administrasyon ay talagang para sa mga nangangailangan. At kami po ay umaasa na ang tulong ng national government ay darating sa tamang panahon. At natutuwa po kami na naririyan sina Secretary Rex Gatchalian. Nakipag-coordinate na rin po sa akin ang opisina ni Secretary Aliling ng DSUD at ang DICT Secretary Henry Aguda, gayon din po si DOH Secretary Ted Herbosa, at higit sa lahat ang ating kaibigan ng Catanduanes na palaging nakatutok po dito, si DILG Secretary John Vic Rimulya. So maraming salamat po. Ang bilang po na napa-activate namin na Starlinks is around 25, pero hindi pa naman lahat naka-deploy. Meron po tayong mga naka-stock po sa Governor's Office sa subject for pick up po ng mga LGUs. And yun nga po, yung DICT naman is nagre-refer po ng mga additional equipment po na subject for deployment din sa mga affected areas, lalo na sa mga communities, no. Meron po tayong communication box na i-deploy po natin para magkaroon po tayo ng public wifi po sa mga affected areas, including Palumbanes and other municipalities po na mag-request. Ang hinihingi lamang po namin ay sana yung mga nasirang bahay namin ay matulungan yung aming mga mamamayan and mabigyan po ng mga seeds o mga pananim para po yung aming mga mamamayan ay may magamit to start. Kasi po usually mga inuutang lang nila yung mga fertilizers at mga pananim na ito, and since hindi po sila naka-recover ay ibig po sabihin ay utang na naman nila ito. Kung mabibigyan po sana ng libre ng ating national government ng mga fertilizers, mga seeds at mga pananim, ay so much the better po, maiibsan po ang paghihirap ng aking mga kababayan. Sa amin yung mga as soon as na mabigay sa amin yung mga listahan ng mga partially and totally damaged na mga tahanan, agad-agad naman na magpo-process ng financial assistance ang DSWD. Hindi kami titigil sa pagbigay ng tulong, lalo-lalo na sa ganitong mga panahon, hanggang sa makarecover ang ating mga kababayan dito sa Catanduanes. Pero hindi rin doon magwawakas. Sabi ko nga sa kanila, pag natapos ang relief stage, recovery naman ang ating pag-uusapan. At partner pa rin nila ang DSWD kasi gusto ng Pangulo mabalik ang kanilang mga normal na pamumuhay. As soon as na mabigay sa amin yung mga listahan ng mga partially and totally damaged na mga tahanan, agad-agad naman na magpo-process ng financial assistance ang DSWD. Hindi kami titigil sa pagbigay ng tulong, lalo-lalo na sa ganitong mga panahon, hanggang sa makarecover ang ating mga kababayan dito sa Catanduanes. Pero hindi rin doon magwawakas. Sabi ko nga sa kanila, pag natapos ang relief stage, recovery naman ang ating pag-uusapan. At partner pa rin nila ang DSWD kasi gusto ng Pangulo mabalik ang kanilang mga normal na pamumuhay. So sa utos ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., pinapunta niya ako dito kasama ng DSWD Disaster Team para mapag-usapan yung mga kakailanganin pa ng ating mga local government units, pati na rin ng ating probinsya. Una, bago pa tumama yung bagyo, meron tayong pre-positioned na close to 20,000 na family food packs dito sa Catanduanes. At nagamit na yan at patuloy na ginagamit. Pero hindi tayo titigil doon. Ang request ng probinsya, sana 87,000 na family food packs. At utos ng Pangulo,
walang pamilya na apektado na magugutom. Kaya in the next 5 days, matatapos natin yung buong 87,000. Pero hindi doon nagwawakas ang tulong ng pamalang nasyonal. Lagi ng Pangulo sinasabi na hindi lahat ng kailangan ng isang pamilya matatagpuan sa family food box. Kaya napag-usapan din namin dito yung emergency cash transfers. Ang usapan namin ni Gov at mga mayor, the soonest na mabigay sa amin yung mga listahan ng mga partially and totally damaged na mga tahanan, agad-agad naman na magpo-process ng financial assistance ang DSWD. Lahat ito ay alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo na hindi kami titigil sa pagbigay ng tulong, lalong-lalo sa ganitong mga panahon, hanggang sa makarecover ang ating mga kababayan dito sa Catanduanes. Pero hindi rin doon magwawakas, sabi ko nga sa kanila, pag natapos ang relief stage, recovery naman ang ating pag-uusapan. At partner pa rin nila ang DSWD kasi gusto ng Pangulo mabalik ang kanilang mga normal na pamumuhay. Ma'am, good morning. Nowadays, the public is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tino's onslaught in Central Visayas and other parts of the country? Ito po yung book launching as well as yung isang concert sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Pag sinabi po natin book launching, dapat malaman natin ano ba nilalaman ng libro na to. Ito po ay pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang First Ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan, naiambag ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang, ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa nating Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung ano man po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Ma'am, follow-up question lang po. How do you respond to comments saying na it was quite tone-deaf, insensitive, and that the events could have been moved or rescheduled to a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response? Muli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagabal para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon ng walang pag-antala. So kung ito naman po ay naganap para iangat ang kapwa natin Pilipino, hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang ng walang dahilan.